Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Pamilyar ba kayo sa salitang ponolohiya? Ang ponolohiya ay ang makaagham na pag-aaral ng mga ponema at ang ponema ay ang pinakamaliit na unit ng tunog. Mayroong dalawang uri ng ponema at ito ay ang patinig at ang katinig. Sa kabilang banda ay meron ding dalawang bahagi ng ponema. Ito ay ang ponemang segmental at ponemang suprasegmental. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang isa sa dalawang bahagi ng ponema at ito ay ang ponemang segmental. Sa ponemang segmental ay meron tayong apat na uri. Ito ay ang diptongo, cluster, pares minimal at ponemang malayang nagpapalitan. Ano nga ba ang ponemang segmental? Ang ponemang segmental ay ang mga tunog na ginagamitan ng mga katumbas na titik o letra upang mabasa at mabigkas. Ngayon ay dumako naman tayo sa apat na uri ng ponemang segmental. Ang una rito ay ang diptongo. Ano nga ba ang diptongo? Ang diptongo ay ang alinmang patinig na sinusundan ng malapatinig na Y o W sa loob ng isang patinig. Ang halimbawa ng diptongo ay ang salitang tatay. Ang patinig na A ay sinusundan ng malapatinig na Y. Ito ay matatawag nating diptongo kung ang patinig ay sinusundan ng malapatinig na Y o W. Ang isa pang halimbawa nito ay ang salitang sabaw. Mapapansin naman natin na ang patinig na letrang A ay sinusundan ng malapatinig na letrang W. Ito ay matatawag nating diptongo. Ang ikalawang uri naman ng ponemang segmental ay ang cluster. Ano nga ba ang cluster? Ang cluster ay tumutukoy sa kambal katinig. Ibig sabihin, ito ay magkakabit na dalawang magkaibang katinig sa loob ng isang pantig. Ang salitang braso ay isang halimbawa ng cluster. Bakit nga ba ito tinawag na cluster? Dahil ang katinig na B at R ay magkasama sa iisang pantig. Ang isa pang halimbawa ng cluster ay ang salitang alpabeto. Ano nga bang dalawang katinig na magkasama sa salitang alpabeto kung kaya't nasama ito sa halimbawa ng cluster? Ito ay ang katinig na P at B. Matatawag mong cluster ang isang salita kung ang dalawang katinig ay magkasama sa iisang pantig. Ang ikatlong uri ay ang pares minimal. Ano nga ba ang pares minimal? Ang pares minimal ay ang pares ng mga salita na magkaiba ang kahulugan ngunit magkatulad na magkatulad ang kaligirang pagbigkas maliban sa isang ponema. Ang halimbawa ng pares minimal ay ang mga salitang laba at kaba. Magkaparehas na magkaparehas ang kaligirang pagbigkas maliban sa iisang ponema. Ito ay ang ponemang L at ang ponemang K. Ang isa pang halimbawa ay ang kuto at luto. Magkaparehas na magkaparehas din ng kaligirang pagbigkas maliban sa iisang ponema at ito ay ang ponemang K at ang ponemang L. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikaapat o panghuling uri ng ponemang segmental at ito ay ang ponemang malayang nagpapalitan. Ano nga ba ang ponemang malayang nagpapalitan? Ito ay tumutukoy sa magkaibang ponema na matatagpuan sa magkatulad na kaligiran ng salita, ngunit hindi nagbabago ang kahulugan kahit na ito'y iyong palitan. Ang halimbawa ng ponemang malayang nagpapalitan ay ang salitang malaki at ang salitang malaki. Kahit napalitan mo ng letrang E, ang letrang I ay hindi pa rin magbabago ang kahulugan nito. Ang isa pang halimbawa ay ang pito at pito. Kahit napalitan mo ng letrang U, ang letrang O ay hindi pa rin magbabago ang kahulugan nito. Ito ay tinatawag nating ponemang malayang nagpapalitan. Ngayon ay nalaman na natin ang kahulugan ng ponemang segmental at ang apat na uri nito. Ang apat na uri nito ay ang diptongo, cluster, pares minimal at ponemang malayang nagpapalitan. Sana ay may natutuhan kayo sa araw na ito.
Yun lamang po at maraming salamat po.